Hello po mga kaalbularyo, good morning sa ating lahat. Ngayon nag-almusal muna tayo kasi pagkatapos natin kumain ay pupunta tayo ng Udlot. Sa tingin ko mga 4 to 5 kilometers yata ang kalayo dito sa amin. Ngayon mga kaalbularyo ay late na talaga ako kasi ang oras ngayon is 8:51. So talagang late na ako. Mapapatayin din ako ng amo ko dito. So, ganyan lang mga kalbularyo. Pagkatapos natin kumain, may pupuntahan tayo doon sa Udlot. Kasi, yung customer na yan ay tumatawag sa atin 3 weeks ago. Pero, sa hindi tayo nagpapayabang dito, from 3 weeks until now ay wala pa tayong oras. Kasi, naka fully book na tayo mga kalbularyo hanggang Saturday. So, tingnan ko na lang doon mga kalbularyo kung anong magagawa ko doon. At pagkatapos niyan ay kailangan bumabalik na ako ng shop na before 1 PM kasi meron tayong appointment na naka-schedule. So, tingnan lang natin sandali doon mga kalbularyo at hopefully makukuha natin ang problema. Okay. Thank you po. Kumain muna ako. We'll be right back. Mga kalbularyo, tayo na. Wala na tayong oras mga kalbularyo, mapagalitan na tayo sa amo natin. So mga kalbularyo, nandito na tayo sa Udlot na nakikita nyo. Mayroong nakasulat dito Udlot Hideaway Beach Resort. So andito na tayo. Pero hinahanap ko pa yung bahay sa customer natin kung saan banda. Time check nga pala 9:34 na. Parang sobrang late na ako dito. Pero okay lang yan. Nandito na kami ngayon mga kalbularyo, no? Nakikita natin dito na handang-handa na rin yung sasakyan dito na nabukas na pagdating ko dito. Ayan po, ay naka-charge na ang battery. Tingnan na lang natin ito mga kalbularyo kasi sabi na may-ari dito ay ginalaw ng ibang mekaniko at yan hindi napandar. So baka may kunting silip-silip lang dito. Tingnan natin kung makakaya ba natin ito at magagawa ba natin ito. Okay, we'll be right back mga kalbularyo. Sabi ng may-ari nito mga kaalbularyo ay hindi na raw umiilaw ang check engine light indicator. So ayan, binuksan na natin ang compartment para mailabas na natin ang main relay at mapalitan na agad ng bago. Wala nang repair dito mga kaalbularyo kasi hindi na raw yan uso. At yan naman ang gusto ko para hindi na ako mahasol dito at hindi na rin mabawasan ang kinilkig na dinala ko rito. At yan, makikita natin dito. Ito ang main relay niya. So, sabi ng may-ari dito mga kalbularyo ay hindi raw andar. At yan, diretso na lang tayo, straight to the point tayo dito mga kalbularyo. Hindi na natin to patatagalin pa. So, ayan, i-check natin kung functional ba ito. Ito ang tinatawag natin na relay, main relay ng Honda Civic. Okay, check muna natin. So, ngayon, tapos na natin na ikabit yung main relay. Try natin kung umiilaw na ba yung check engine light. So ignition on tayo. Ayun. So nakikita natin mga kalbularyo na umiilaw na yung check engine light. So meaning to say buhay na ang ECU natin. I-off natin pabalik. Focus lang tayo sa check engine light mga kalbularyo, yung nakayelo. On, ignition on. So ayan. Naririnig din natin at mga kalbularyo na yung fuel pump ay nagtatrabaho na. Try nating start mga kalbularyo. Napapansin natin dito mga kaalbularyo, no, na ang RPM needle nito ay hindi gumagalaw
at hindi rin umaangat. Supposed to be, kapag nagre-redundo na ang starter o nag-engine start na tayo, kahit na hindi pa yan umaandar ang makina, normally ang RPM gauge needle o tinatawag nating tachometer ay umaangat na yan dapat. So ngayon mga kalbularyo, wala naman tayong dalang X-ray machine, same as usual, hula-hulaan na naman tayo dito. Based on our experience, pag ganitong issue mga kalbularyo na hindi na umaangat ang RPM, diretso na tayo sa crankshaft sensor kasi walang ibang parts na nagpapagalaw sa RPM mga kalbularyo. Ang crankshaft sensor lang talaga. Okay, i-check na natin. Crankshaft sensor. Tingnan natin. Oh, ito mga kalbularyo, itong wire na ito mga kalbularyo ayan ang crankshaft sensor natin. So sa nakikita natin dito mga kalbularyo, yung harness niya ay dumidikit sa belt. So kailangan natin ibaklasin ito at tapos tingnan natin baka may putol na wire. Okay, we'll be right back. So ito na po mga kalbularyo, no, naitanggal na natin yung socket sa crankshaft sensor. Ito. So ang ginawa lang namin dito, hindi lang namin ito nagalaw yung crankshaft pulley kasi makikita naman natin dito at i-try lang natin itong idugtong. Kasi yung wire nito mga kalbularyo, ito ang sanhi pag yung ang alternator belt ay sumasaya dito kasi wala itong clip. So ayan, nasira yung mga wiring. So ang gagawin muna natin ito, idugtong lang muna natin. So tingnan natin kung umaandar na ba yung makina. So sa tingin ko ay ito lang ang problema mga kalbularyo, pero try pa rin natin i-confirm. Okay, ito ito ang crankshaft sensor ng Honda Civic 1999 model. Ito na po, naidugtong na namin lahat yung nasisirang wiring, naputol na wiring. At ayan na po, itry natin kabit kung umaandar ba. Sige board, kabit natin board. Ayan po, naikabit na namin yung crankshaft sensor. So, okay, naikabit na natin. So, ibalik na natin yung gulong board. Na po mga kalbularyo, naibalik na natin lahat po. So ito na. Okay, so ngayon i-try nating pa-start. Sige board, start board. Op. So ayan, hindi pa rin umaandar mga kalbularyo. Ay parang may nalimutan ako dito. Board, kailangan natin i-orasyon board. Pakihawak ng cellphone board. Orasyonan muna natin. Okay. Orasyon palumpayat di ka makurat. Orasyon palumpayat di ka makurat. O ayan, tingnan natin board. I-try natin start board. Start natin ulit. O ayun mga kalbularyo ay nag-orasyon na tayo at sa ganon pinainom natin ng kinilkig at pag hindi ito umaandar mga kalbularyo ay talagang magpuputol tayo ng mga kahoy dito sa paligid dito. Baka mayroong mga diliingon nato nagpupuyo dito. Okay. Try start board. Ayan. So ayan, umaandar na. So kailangan talaga na mag-oorasyon tayo dito mga kalbularyo. Ayan umaandar na. Ayan. So ayan, umaandar na Okay, problem solved tayo dito mga kalbularyo. Problem solved. Umaandar na yung makina. Thank you po. Salamat po sa ating lahat. God bless us all.